fam, welcome back to another vlog. So it's our last full day here in Uzbekistan and alas 9 na ng umaga ngayon. Ayan, nakahitig po ako at ako'y magkukut. Bababa tayo ngayon dahil magbe-breakfast tayo. Yung nakuha kong hotel and the room rate na nakuha ko is may kasama ng breakfast. Ang hirap pag winter, magbe-breakfast ka lang. Kailangan maghihitik ka pa talaga kasi napakalamig sa labas. Ang temp ngayon ay -3 dito sa Bukhara, Uzbekistan. Ang ganda ng temp kahapon, no? 9, 10. Pero ngayon, -3 na kasi nag-snow na kagabi. Pakita ko sa inyo yung labas natin. Covered na ng snow. Diba? Nag-snow kasi siya kagabi. Actually, nagising ako ng mga 6 AM. Nagsusnow pa siya. Ayan, oh. So, tara. Tayo ay mag-breakfast sa baba. Kalabas na ako. Ang lamig. Tingnan nyo pati yung upuan natin sa labas na lagyan ng snow. Oh. Ayan na, cover na lang snow ang Bukhara. Baba tayo. Breakfast tayo. Okay fam, here's our breakfast. Grabe, ang dami talaga magpa-breakfast dito sa Uzbekistan, no? Yan, meron tayong eggs and sausage. Pancake. Tapos, meron pa dito, cookies. Ito masarap to. Zucchini pancake. Fruits. Tapos, tomatoes and cucumber. And then, cold cuts and cheese. May yogurt pa. Tapos, may coffee. Tapos, ayan, iba't ibang ano. May cheese, yogurt, blueberry ba to? Ayan, dami, no? Let's eat. Okay fam, we're ready to go. It's currently 11 AM. Pabalik na rin ko na yung aking jacket para itong side naman yung nakalabas. Kasi naka-white na tayo ngayon. So, mas bagay na tong white sa atin. So, since -2 ngayon sa labas, naka-heat-tech ako, taas-baba. So, I'm wearing my shirt, my pants, tapos makapal na jacket. Also, magdadala ako ng gloves in case na lamigin. Tapos magdadala ko ng beanie. Complete outfit tayo ngayon dahil -2 sa labas. Sasara ko na rin to kasi kapag di mo siya sinara, malamig, tugnaw. Kaya dapat siyang i-close. Ayan. Okay? Yan siya. We're ready to go. This is our outfit of the day. Tapos white na bag. Okay? Sige, tara, labas na tayo. So, para sa araw na to, fam, i-visit pala natin yung mga historical sites dito sa Bukhara. Kasi tulad ng sabi ko sa mga previous vlogs, maraming mga World Heritage Sites dito sa Uzbekistan. And dito rin sa Bukhara, maraming mga cultural and heritage sites dito. So, yun yung i-visit natin. So, tara, magbubook ulit tayo ng Yandex going to our first stop. Alright, we're out and about. Wow, grabe, ang ganda nung coat natin. Ngayon ko lang siya na-appreciate kasi ngayon ko na siya sinuot ng nakabaliktad. Anyway, sinuot ko na yung beanie ko dahil malamig. And hindi na ako nag-Yandex kasi chinek ko yung Google Map. 20-minute walk lang siya from here. So, lakarin na lang natin. Let's go! Dito na ako sa Liabi House. Grabe, ang lamig ngayon. Tignan nyo fam, sinisinop nila yung snow. Kasi tinatanggal nila sa daan. Kasi madulas siya, diba? Pag hindi na siya tinanggal. Ayan, marami sila. Tapos naka-uniform din. So, siguro from local government sila, no? Dito tayo maglalakad. Yan, no? Tignan nyo yung puno. Balot ng snow. Malakas yung snow kagabi. Kasi nga nagising ako at around 6 AM. Nag-CR ako. Tapos pagsilip ko, nagsusnow. Ayan siya. Yan yung madulas, oh. Pag hindi nila kinayod. As in, super dulas talaga. Dito ako dumaan kasi kayod na yung snow dito.
Ang cute, oh. May mga batang naglalaro sa snow. Ayan ang pag-asa natin, yung araw. Sana lumabas siya para mabawasan ng lamig. Although hindi pala, no? Kasi kapag yung araw, naarawan niya yung snow at natutunaw, yun pala yung nagpapalamig. Ayan, I love Bukhara. O, diba? Ang ganda. Ito lang ang medyo pangit sa snow, oh. Pag natunaw na siya, para siyang nagiging putik, tapos madulas. Ito ang laki ng hotel, Asia Hotel, Bukhara. And then, ito yung parang bus nila dito. Okay fam, just a few minute walk from our hotel. Nandito na tayo sa ating first stop, ang Toki Telpak Furushon Bazaar. So, ginawa daw ito noong 1571. Grabe, ilang years na ang nakalipas. Pero ayan, napakaganda pa rin niya. So, itong bazaar na ito, maraming mga local shops and ang mga tinitinda nila, more on mga souvenirs. Mga local souvenirs, local bags. Alam niyo yung mga makakapal na hat, camel sacks, pati yung mga cashmere scarves, lahat ng mga local stuff, no, dito nyo makikita. So kung naghahanap kayo ng place kung saan makakabili ng mga local stuff, punta kayo dito sa Toki Telpak Furushon Bazaar. So currently kasama ito sa National List of Real Estate Objects of Material and Cultural Heritage of Uzbekistan, diba? Kung nagsistay kayo dito sa Old Bukhara, walking distance lang siya and malapit din ito sa mga iba pang historical sites dito. So tara, lakarin natin. Actually, nakapaglakad na ako doon. Kaya nakita ko nga ng mga local souvenirs yung mga tinitinda nila. Ito, may isang store dito sa harap ko. Medyo mahirap lang maglakad kasi madulas ang snow. Ayan. So ito yung isa sa mga sample ng stores, no. Ayan, may mga local bags, iba't ibang uri ng hat. Kanina may dadaanan pa akong mga camel sacks, mga scarves doon. Tignan natin. So dito sa loob ng bazaar, meron ding mga coffee shop and restaurants. Ayan, coffee room. May hotel din pala. Ito, I guess, restaurant ito. Ang hirap lang kasi ang dulas ng snow. So kailangan careful talaga. Tsaka hindi pwede dito yung mga normal shoes natin, fam. Madulas talaga. Kailangan mag-ready kayo nung makapit talaga na shoes. Snow boots or pang-hiking na shoes. Yan o, isa sa mga tinda dito. Mga local figurines and mga plates. Tapos ayan, mga bags, shoes, socks. Ito din mga local figurines. Yan, mga scarves o. Ito yung socks, camel socks daw ito. Tapos local charms. Yan, bags. Mga pasalubong. Ayan, mga charms, scarves. Ito nakaka-amaze dito sa Bukhara. Yung mga architectural monument nila na sobrang tagal na and na-preserve nila or na-preserve ng government nila. Kaning, no? So magkadugtungan lang pala siya. Yung kanina is the Toki Telpak Furushon Bazaar. Ito naman is the Toki Zargaron Bazaar. So ang Toki Zargaron Bazaar translated as the Dome of Jewelers. So indoor market siya, located din dito sa Old Bukhara and ginawa din ito nung 1500s din. Ganun na siya katagal. And the complex was intended for jewelry trade. Kaya pala dito, ayan o, may mga gold embroidery, Zardozlik House Museum of Gold Embroidery. Ayan. Kasi ginawa ito initially para mag-trade ng mga jewelries nung sinuunang panahon or nung 1500s. And kasama din ito, fam, sa list, no, ng UNESCO World Heritage Sites dito sa Historical Center of Bukhara. Ayan, so mga local din, traditional dresses. Pero parang sarado pa yung iba, no? Maybe because it's a Sunday. Konti lang yung open dito. Napitan natin itong shop. Ayan, mga traditional dresses nga and hats. Hello. Ayan, yung mga ganitong hat na makakapal. Meron ding mga old buildings dito na parang madrasa din, no? Tapos, ito. Okay fam, few minute walk lang from the bazaar na pinuntahan natin kanina. Nandito na tayo sa ating next stop. Ito ang Poy Kalan Ensemble. So it's the main ensemble dito sa Bukhara Center, situated on the way to trade crossing of 4 bazaars, and Poy Kalyan means the pedestal of the great. So it means the pedestal of Kalyan Minaret. So 4 na structures daw ang bumubuo dito sa Poy Kalyan Ensemble. Pakita ko sa inyo. Okay, number 1 is itong tower na to. Ang tawag ay Kalyan Minaret. Ang pangalawang structure ay ang Kalyan Mosque. Ito.
And ang pangatlo is the Mir-i-Arab Madrasa, itong sa tapat niya. And ang pang-apat is ayan, the Emir Alim Khan Madrasa. So bigyan ko kayo ng facts about sa each structures dito. Okay, number 1 is the Kalyan Minaret. Ayan, nakikita natin sa likod. Kita ba? Sobrang dark na ng aking glasses. Ayan, ang Kalyan Minaret. And ito daw ang pinakaluma sa lahat ng mga buildings dito. Alam niyo kung kailan siya itinayo? 1127 pa. Grabe. Kinikilabutan ako ngayon na nakikita ko siya. Ini-imagine ko, 1127 pa to nakatayo. Tapos hanggang ngayon, andito pa rin. And alam nyo ba, fam, napakaganda nung design niya. I-zoom ko mamaya. Sa sobrang ganda niya, si Genghis Khan mismo nung nakita niya to, hindi niya to pinagiba kasi sinakop ni Genghis Khan to and destroy niya, 'di ba? Pero itong Kalyan Minaret hindi niya pinagiwa dahil nagandahan din siya. Ito pala ang better view ng minaret. Ayan. Oh, ang ganda, no? Okay, next naman, fam, katabi lang ng Kalyan Minaret, ang Kalyan Mosque. Ayan, connected siya dito sa minaret and it was completed in 1530. Grabe, napakatagal na rin ito. And ito daw ang Bukhara's main congregational Friday mosque for over 500 years. And ito daw ang symbol ng Bukhara's rising status in 16th century. O diba, ayan, dalawa na yung nabigay natin. Ngayon yung pangatlo, lilipat na naman tayo doon sa kabila. Pero paglilipat, kailangan maglakad ng dahan-dahan kasi ang dulas talaga ng snow. So yung lakad ko ngayon, patapak para bumaon yung sapatos ko at kumapit sa snow. Kasi pag padulas, nako, padudulas ka. Ayan o. Snow is good, maganda siya, pero pag ganito na natuyo na, pahirapan na maglakad. That's the reality pala ng snow. Okay, fam, ito na ang ikatlong structure dito, ang Mir-i-Arab Madrasa, and it stands directly across from the Kalyan Mosque and translates to Prince of the Arabs. It refers to the Sheikh Abdullah Yamani who led Bukhara's Muslim community during the Shaybanid dynasty. So, ang main function daw ng building na ito was for scholarly students. Ayan. Siyempre, madrasa siya, diba? So, isa siyang learning institution dito sa Bukhara. Okay, ang final monument is ang nasa likod natin, ang Emir Alim Khan Madrasa. So, the building has two functions daw. Number 1 is a typical madrasa, a learning institution. And number 2, an attached bathhouse. So, uso din dito yung mga bathhouse. Tulad nung shinare ko sa Kazakhstan, no? So, dito rin sa Uzbekistan, meron din silang mga traditional bathhouses. So, ayan, fam, ang Poi-i-Kalyan Ensemble. Alam nyo, pag pumunta kayo dito, napakasimple lang niya. Like, kung sa atin, mga lumang structures, ganun lang siya. Pero, ang importante, malaman nyo yung rich history niya. Saka nyo siya ma-appreciate. Kasi kung pupunta lang kayo dito for Instagram, papapicture lang, feeling ko mahirap siyang i-appreciate kasi ang layo nito, 'di ba? Babiyahin mo tapos pupunta ka dito for the pictures or for the gram. Medyo baka mahirapan kayong ma-appreciate siya. Kaya maganda din na malaman niyo yung rich history ng lugar. Kasi by doing that, mas ma-appreciate ninyo. Katulad ng ginawa natin, ayan. 'Di ba? Pag titingnan natin is just like an old building ganyan. Pero pag nalaman mo yung history na 1500s pa to, yung tower 1100s pa, na ganito nakatagal pero nakatayo pa rin siya dito and napakaganda pa rin. Ibig sabihin na protektahan talaga siya. Kaya pala siya sinama sa UNESCO World Heritage Site. So ibig sabihin mga old structures siya na pinoprotektahan ng UNESCO. Kasi nga hanggang ngayon na-preserve nila yung ganda ng lugar. So ayan, yan ang Poi-i-Kalyan Ensemble. Simple lang siya, fam. Sa isip-isip ko nga siguro yung mga taga dito dinadaan-daanan lang to. Parang kumbaga sa atin yung Luneta Park, Intramuros, dinadaan-daanan lang natin. Pero pag tinignan mo yung rich history niya talaga, saka mo siya ma-appreciate. Halika, try nating pumasok sa Kalyan Mosque. Okay, pinasok ko yung Kalyan Mosque. Nagbayad ako ng entrance fee na 15,000 som. Mura lang din naman. Ang ganda sa loob. Naging mosque pala nila ito noong sinaunang panahon. Napakaganda. Grabe. Wow! Lapit tayo doon. Sipin nyo, 1500s pa ito. Pero nakatayo pa rin siya.
Very intact. Although may mga part na nasira na sa loob. Pero yung labas niya, ang ganda pa din. Palabas na ako. Alam niyo, ang ganda talaga ng Decathlon shoes. Pag naglalakad ng ganito sa snow, hindi talaga pinapasok yung loob. So, it really serves its purpose. Na snowproof talaga siya. Waterproof. So good. Ayan na ang Kalyan Mosque. Ganda. Sige, labas na tayo and we'll go to our next stop. Okay, fam, naglakad lang ulit ako pabalik. So, from the madrasa kanina, bumalik tayo ng bazaar. Dito yung dinaanan natin kanina. Medyo madulas kasi kaya hindi na ako nag-vlog. But ayan, nakalampas na ako. Medyo hindi na madulas dito. And bumalik na ako dito sa Liabi House. Kasi dito malapit yung kakainan natin. Actually, ito na siya. Ang Temir's Restaurant. Nadaanan natin to kanina. And it looks cool. So, try natin dito. Ayan o. Temir's Restaurant. Ayan lang yung Liabi House. Diyan lang tayo galing. Ayan, ang cool dito sa loob. May Christmas tree. Ay, sarap. May heater. Dito muna tayo. At matunaw ang ating ginaw sa katawan. Ayan, ang cool. Ganda pa ng tugtog nila, Someone Like You. Sarap magubad ng jacket. Grabe. Ang hirap pag nag-travel ka ng winter, no? Dami mo suot. Sarap dito, init. Okay, order muna tayo. Yan, may mga picture naman yung menu nila. Uy, may rice. Wow, beef fillet with rice. Let's see kung anong orderin natin. Naninigas pa yung mukha ko. Lamig ko. May alam ko na yung nakahalo sa plov natin nakaraan. Yung sinabi kong meat na nakabalot sa dahon. Dolma pala ang tawag. Stuffed grape leaves with ground beef. So, grape leaves pala siya. Okay, umorder na ako. Sulitin na natin ang kebab dito. Dahil napakasarap ng kebab sa Uzbekistan talaga. And dito may rice. Oh. Pero ang mahal ng rice nila. 29,500 so ang isang cup of rice. That's 130 pesos. Okay na rin kasi ngayon lang naman tayo magla-rice. Sige na. Yan, ito na ang kebab natin. Usually nakatusok talaga siya sa mga ganito kalalaking sticks, no? This is lamb and this is beef. Nintay ko na lang yung rice tapos kain na tayo. Banatan na natin to habang mainit pa kahit wala pa yung rice. Sarap. Although yung beef nila dito is not as tender nung mga nakain natin sa nakaraan. Mas chewy ngayon. But the flavor is there. Yun nga lang, mas chewy siya. Mas prefer ko lang mas malambot. Let's try the lamb. Kung chewy din ba or malambot. Just want to drink rice. Thank you. Yung lamb malambot. Ito na yung steam rice natin, naka hard side pa. Pero walang kutsara. Let's eat. Oh my god, namiss ko mag-rice. Ngayon na ulit yata ako nakapag-rice. Okay, done with our lunch. Okay naman. Pero kung if you're gonna eat here, don't order the beef. Medyo matigas yung napunta sa akin. Or baka nasaktuhan lang. But the lamb is super good. Yung beef, sakto lang. Price okay, service is okay. Total ng bill natin ay 167,000 som. Ang lamig. Ay, no. Thank you. May nag-aalok ng ano. Ayan. Ang lamig ngayon sa labas. Ganun pala siya, no, after ng snow, mas malamig talaga kasi nga natutunaw yung snow. Yun yung nagpapalamig. Anyway, 2:30 na ngayon. Punta na tayo sa ating next stop. Alam nyo kaya pala ang lamig ngayon? -2, diba, ang temp? Pero ang feels like niya, -6.
Kaya mas malamig pala. It's freezing kaya kailangan mag-gloves talaga. Anyway, halika na. Mag-book na tayo ng Yandex going to our next stop. Okay, nakabook na ako. 15,000 song. Darating na siya in 4 minutes. Nag-gloves na ako. Yung gloves ko, ayan yung may pampindot ng phone. Para makapindot-pindot pa rin tayo. Ayan siya. Pag mga gantong -6, ayan, kaya naman ng outfit natin. Beanie, gloves, makapal na jacket, heat tech, pantaas pambaba, tapos syempre yung damit mo pa and pants. Ayan na yata siya. Ayan na nga, YA, Chevrolet na black. Okay fam, nandito na tayo sa ating next stop. Nasa 8-minute drive lang from the restaurant na kinainan natin kanina. Ang Bolo House. Ito ay isang mosque dito sa Bukhara, and tinagurian daw itong one of the most peaceful sites dito sa Bukhara with a calming pond and elegant pillared facade. Andito yung pond sa gilid, papakita ko maya-maya. And kung mapapansin nyo sa building niya, ang daming mga pillars sa harap. So yun yung charm ng Bolo House. And alam nyo fam kung kailan siya ginawa. 1712 pa siya ginawa. And ito ang isa sa mga pinakahuling building na ginawa bago mag-modern era dito sa Bukhara. So yung mga panahon na yun fam, nag-serve daw itong building na ito as a Friday mosque, and yung Emir of Bukhara dito rin daw siya pumupunta nung mga panahon na yun. Kaya sikat na sikat itong mosque na ito dito. So tara, lapitan natin para mas makita natin yung structure niya ng mas malapit. So ito pala yung pond sa harap ng mosque. Uso yung mga ganitong ponds dito sa Bukhara, no? Yan, kanina, ayun, may bibe. May 2 bibe akong nakita. Ayan, may 2 bibe. So tara, pasukin natin. Ang ganda, no? Imagine niyo fam, 1712 na buo itong mosque na ito. Ilang taon na ang lumipas and nandito pa siya. Tapos yung mga pillars na yan, original yan. Yan pa yung gamit nung paggawa noon. Sobrang amazing. Ito siya ng malapitan fam, oh. I-appreciate natin yung architecture ng mosque. I-zoom natin yung taas. Ayan. Tapos, ayan yung mga pillars. O, diba? Napakagandang architecture. Although, hindi yata tayo pwedeng pumasok ngayon because it's a Sunday. So, sarado yata siya ng Sunday. Tapos, usually, naglalagay sila ng mosque manners. Katulad ba sa atin, sa mga simbahan, di ba may mga paalala na bawal shorts, bawal yung mga revealing na damit, bawal palda. So, ito yung entrance to the mosque. May mga nagbibitak-bitak na rin, no? Pero maganda pa rin siya. Okay, fam. So, katapatan lang ng Bolo House Mosque. Nasa likod natin ang isa sa pinaka-importanting structures din dito sa Bukhara. Ito ay ang tinatawag na The Ark of Bukhara. Ito ay isang spectacular fortress and ito ang pinakalumang structure dito sa Bukhara, dating all the way back to 5th century. O diba? Fam, kinikilabutan akong banggitin yung 5th century kasi imagine niyo, ganun nakatagal itong fortress na to. And ayan, andyan pa siya. So dito sa Uzbekistan, simula nung dumating ako dito, yun talaga yung lagi nasa isip ko, no? Iniisip ko ganun nakatagal tong establishment na to. Tapos nandito pa rin, yung kinatatayuan natin ngayon mismo. Iyan yun, no? Na 5th century pa na buo na hanggang ngayon, nandyan pa rin. Imagine niyo, ilang tao na ang tumayo dito sa kinatatayuan natin. Ilang panahon na ang lumipas. Pero nandyan pa rin siya. So, ang sabi sa research ko, it was mainly known as the residence for the Bukharan emirs, but also house-appointed officials, poets, and scholars. So, meron daw sa loob ng mga royal palaces, government offices noon, tables, and libraries. So, the Ark of Bukhara truly functioned as a city within a city. Kumbaga, parang sa atin, ito yung intramuros natin, no? And sobrang tagal na nito. Sa mga dumaan na panahon, ang dami na rin naging function nitong building na ito. So, ayan ang Ark of Bukhara, made in the 5th century na hanggang ngayon nakatayo pa. So, pinangangalagaan siya dito ng government ng Uzbekistan. So, yeah, nakita ko sa labas, merong mga nagpipicture. Ayan, oh, may mga group of tourists dito. Nakita ko may camel ride. Parang one of the activities yata that you can do here is to ride a camel. Ayan, sa labas. Nagtitipon-tipon sila. And itong buong area na to is also called the Registan Square. So, yung Registan Square, hindi lang siya sa Samarkand. Dito rin sa Bukhara, meron din silang Registan Square, pero mas pinaliit na venue. Ito fam yung square nila. Kita nyo may park dito sa gitna. Tapos covered ng snow. Itong Bolo House, it's a restaurant. Ngayon siya, oh. Winter Wonderland.
in Bucara. Ang cute, may mga naglalaro-laro doon ng snow sa park. Okay fam, time check, it's 4 p.m. And daw magta-try naman tayo ng isa sa mga the best coffee shops daw dito sa Bucara. Ang Donuts and Coffee. Nag-book na ako ng Yandex for 8,000 sop. Okay, we're back here sa Liabig House. Ito na yung area natin. Apparently, dito rin pala yung coffee shop. Hanapin natin ang Donuts and Coffee. Ayan na yung Liabig House. So, dyan tayo lumalabas, diba? Where is the Donuts and Coffee? Ito na yung tsinatsaga kanina ng mga tao, diba? Inaalis nila yung snow. Tignan nyo, nalalakaran na. Where is the Donuts and Coffee? Ah, ayan. Donuts and Coffee, Bucara. So, paloob pala siya. Lapit na yata to sa hotel natin. So, maraming mga establishments na ganito, no? Sa looban siya. Ayan, Donuts and Coffee. Kumakatok ako pero walang sumasagot. Nag-try na lang mag-doorbell. I'm not sure kung open sila. Baka close sila dahil Sunday. Wala nang ilaw. Okay, siguro wala. Better luck next time. Hanap lang tayo dito sa labas ng Liabig House. Ayan, may nag-open. Hello. Are you open? Close every Sunday? Okay, thank you. Ayan, may nagbukas. Sarado nga sila dahil Sunday. Parang maraming establishments ang sarado dito ng Sunday, no? So, kung magpaplano rin kayo ng Bucara itinerary ninyo, baka mas okay na wag nyo itapat ng Sunday. Ayan, Joy, Plov and Lounge. Ooh. Mukhang masarap ang plov dyan Meron ding wine tasting. O diba? Maraming pwedeng gawin dito. Ang cute ng information center nila. Parang kubo. Tourist Information Center. Ito craft center. Diba? Dito lang tayo dumaan kanina. Naalis na nila yung mga snow. Kaya okay na maglakad. Okay, maybe we should try sa Liabig House. Uy, ang ganda talaga ng coat. Nagaganda ako sa kanya. Ngayon ko lang siya na-appreciate. Oh, ang ganda dito, diba? Try natin doon sa Liabig House. Ito, Liabig House Cafe, oh. Kaso saan tayo upo? Dito? Ang lamig. Meron silang ganon. Saan kaya? Doon ba? Or dito sa Sige, try natin doon. Yan, dinadakot nila yung snow. Para nga naman malinis na. Ayan. Liabig House. Open ba sila? Oo, open. Halika. Magkape tayo. Sige, order tayo ng coffee. Ito siya sa loob. Ang ganda, no? Meron din pala silang rice dito. Mas mura. 16,000 sol. Sana pala dito lang tayo kumain. Mas mura pala dito. Tapos yung nila, yung shish kebab nila, 20,000 lang. Doon sa Timir 40, diba? So doble. Parang doon sa Timir, foreign price sila. Itong Liabig House, siya, parang local price. Okay, family, anda tayo. We have Napoleon. And coffee. Chill na lang tayo kasi last full day na pala natin dito. So enjoy na lang natin ang site ng Bucara. Itong Napoleon fam, para siyang Napoleones sa atin. Alam niyo yung Napoleones sa Bacolod. Ganon siya. Napoleon ang tawag nila dito. Sabi, parang ngayon lang ulit ako nag-dessert sa trip na to. Parang Napoleones sa atin. Tapos ang ganda ng view. Let's try the iced coffee.
Sarap. Luin natin. Puro milk yun na inom. Oh, it's good. Okay, naubos ko na ang ating Napoleones. Ang sarap. Napoleon pala dito. Tapos coffee. Alam niyo kung magkano total po? 42,000, so around 190 pesos. Mura dito. Saan pala dito lang tayo nag-lunch? By the way, 419 na. So, 719 na sa Pinas. Mag-upload ako ngayon. Vlog 8 PM. Magpe-premiere ako. Total, may time naman tayo. Okay, tapos na ako magkape. Ang sarap ng kape nila. Pati yung Napoleon. Tapos ang mura lang. For less than 200 pesos, nakapagkape tayo. And nakapag-snack tayo. Ang sarap dito sa Bukhara. Napaka-chill. Ayan, ine-enjoy ko na lang ang view ng Bukhara. Ayan, nagpapakain siya ng bibe. Ang cute. Ayan, kita nyo. Papakain siya ng tinapay. Ito fam, napakatahimik dito. Kasi Sunday, 'di ba? So nasa loob yata ng bahay ang mga tao. Yan, ine-enjoy ko na lang Bukhara because last day na natin dito sa Bukhara and sa Uzbekistan. Tomorrow, sasakay na tayo ng tren pero alas 2 pa yung sakay natin kasi yun lang yung time, no? Mas gusto ko sana mas maaga pero yun lang yung available na time going to Tashkent. Tapos pagdating natin ng Tashkent, 3 PM yung alis natin dito sa Bukhara, around 2:50 PM yata. Darating tayo ng 7 PM ng Tashkent. Tapos at 10:30, flight na rin natin to Incheon, South Korea. So maikli lang yung time natin kaya pagdating ng Tashkent tomorrow, taxi agad tayo going to the airport, no? Malapit lang naman, so kayang-kaya naman. And sinearch ko naman, hindi naman daw na-delay yung mga trains dito sa Uzbekistan. Like, super dalang na ma-delay. Galing, no? Hanga ako sa Uzbekistan kasi ang progressive nung country nila. Kahit sa mga ganitong mga probinsya na tourist spots, makikita mo yung progress nung syudad eh. Pero napangalagaan pa rin nila yung old vibe, old culture, history. Maayos silang napangalagaan pero nag-progress sila, no? Ayan. With all due respect naman sa bansa natin, no? Pag ganitong mga natutour tayo, hindi lang talaga natin maiwasan ma-compare. May mga nababasa rin kami mga comments na ganyan na nadulungkot pag nakakakita ng mga videos ng ibang bansa na ang progressive, ang ganda ng train system, malinis. Ayun, so ganun talaga fam, hindi natin maiwasan ma-compare sa bansa natin. Na sana ganito din tayo, sana yung pera ng gobyerno ginamit sa pag-unlad ng bansa, sa mga magagandang projects. Ayun lang. But yeah, may pag-asa pa. Diba? Malay mo naman, dumating yung time na maging progressive din ang Philippines. Anyway, ayan, ang ganda, golden hour na. Ayan o, ang ganda ng golden hour dito sa Bukhara. Okay fam, tara na, tayo ay bumalik muna ng hotel. Ayan o, napakatahimik dito. Grabe, it's freezing cold today. -4 na, tapos feels like -8. Kaya pala tagusan na. Pati sa gloves ko, tumatagos na yung lamig. Sige, pasok na muna tayo. Ay, salamat. Ang sarap dito sa loob, ang init. Super lamig sa labas, grabe. Buti dito naka-on yung heater. Time check, 4:35. Okay, 7:35 sa Pinas. Nahabol ko yung vlog. Sana ma-upload ng 8 at magpe-premiere ako ng 8 PM. Okay fam, time check, 5:12 PM. And ayan, uploading na kami ng files. Nagpatulong ako kay brother-in-law. Kasi pag busy si editor, ayan, si brother-in-law and si sis ang tumutulong sa akin. O diba, tulong-tulong pa rin kami. Kahit na ako yung naka-front, pero at the back, maraming mga nag-help sa akin. Si sis, si brother-in-law, si editor, sila Casvi, Casmers, ayan. Anyway, uploading na ako. 5:12 ngayon, so 8:12 sa Pinas. 9 PM ako magpe-premiere para may time makapag-chika sa inyo, diba? The past few vlogmas, hindi ako nakapag-premiere talaga kasi sobrang busy. Pero ngayon na nasa last leg na tayo of the trip, nagkakaroon ako ng time sa gabi. Kaya nakakapag-premiere na ako. So, mag-premiere ako ng 9 PM para makachika-chika tayo sa live chat sa YouTube. So, yun fam, kung makakita kayo na nag-post ako ng vlog na may premiere, sana makawatch kayo kasi nandun ako live, nagre-replay talaga ako doon, diba? So, pagkakataon na nating makachika ng live doon sa YouTube
premiere. So after ko mag-YouTube premiere, 6 PM yun dito, matatapos ako ng 7. Gawin ko na yung ating Excel sheet nung budget and itinerary vlog, no? Para i-film ko na siya kasi tomorrow, alas 2 pa naman yung sakay natin. May time tayo tomorrow morning. Plano ko na siyang i-film bukas para ma-upload ko na rin agad, para mabigay ko na rin sa inyo yung budget and itinerary for our Kazakhstan and Uzbekistan trip. No? Ayan. Tapos na yung SD and HD. Processing to 40 na. Huhu. Okay. So, ayun lang. Ayusin ko na rin yung mga files ko. Isisend na kay editor. Diba grabe? Ganun ang Vlogmas. Fam, after mo mag-vlog, ayusin mo pa yung mga files. Tapos, isisend mo kay editor. Thankful nga ako na may editor ako. Dati, diba? Ako lang din na nag-edit. Nagva-vlogmas ako. Tapos, ako din yung nag-edit daily. Diba? Thankful din na meron na rin mga tumutulong sa akin. Para may mapanood kayo agad. Mabilis i-upload yung Vlogmas, diba? So, yeah. For now, i-end ko na siguro yung vlog, no? Premiere ako, tapos ayusin ko yung Excel sheet mamaya. So, hindi na rin ako makakapag-vlog mamaya kasi I'll be busy. Itatali ko na lahat ng expenses natin para ma-film ko na siya tomorrow. Hopefully, matapos ko, no? Kasi pag hindi, i-film ko na lang siya pag uwi natin ng Manila. But, we'll see. So, for now, i-end ko na muna itong vlog. I'm happy sa mga historical sites na narating natin dito sa Bukhara. Although, honestly, kung hindi kayo mahilig sa mga historical sites talaga, baka hindi nyo rin ma-enjoy yung Bukhara, no? Pero kung mahilig kayo sa history, you want to visit yung mga old UNESCO World Heritage Sites, okay na okay pumunta dito. Magugustuhan nyo dito. Tapos, everything is cheap, no? Although, napansin ko lang sa mga kainan, may mga kainan na foreigner price, kagaya nung kinainan natin kanina, di ba? Pero dun sa Lobby House, ang mura naman pala. So, kailangan nyo lang din mamili ng restaurants. May mga restaurants na matitsyempohan yung foreign price. Meron naman mga local price. Pero kung yung napuntahan nyo is local price, sobrang mura talaga. Kung i-compare mo sa currency natin, no? Also, kung may mga questions kayo about our Kazakhstan, Uzbekistan travel, lagay nyo lang yan sa comment section. Ililista namin yan para sasagutin ko siya sa isang vlog. Or, plano ko magpa-poll din sa Instagram kasi doon makakapag-reply ng ano yung mga questions para i-film ko sa isang vlog. And masagot ko lahat ng mga questions ninyo para kung nagpaplano rin kayo mag-travel sa Kazakhstan and Uzbekistan, mabigyan din kayo ng idea, diba? So, yeah, for now, i-end ko na muna itong vlog. We will be busy for tonight, no? So, bago ko i-end itong vlog na to, please follow nyo ako, fam, sa aking mga social media accounts kasi dyan ako nagpo-post ng mga real-time updates. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, fam, please pakilike nyo naman sa baba and comment nyo down below kung ano yung naging favorite nyo sa vlog na ito. Also, subscribe na kayo, fam, sa aking channel. Baka nakakalimutan nyo lang mag-subscribe. Pindutin nyo na yung mga subscribe button dyan and hit nyo yung notification bell para manonotify kayo every time na may bago tayong uploads, no? So, yun lang, fam. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Vlogmas. Bye! Good night! Close to the sun.